Dating Congressman Jing Paras, Congressman Leandro Libiste, at yung pag nagkaroon na kami ng identity doon sa mga abogado, ipapatawag namin. Ipatawag na sila baka sa Miyerkules o sa Huwebes. Ipapasumpi na ng National Bureau of Investigation o NBI si Batangas 1st District Representative Leandro Libiste at dating Congressman Jing Paras kaugnay ng natuklasan nilang plano umanong paninira kay Executive Secretary Ralph Recto. Kasunod yan ng pahayag sa kanila ni alias Jen, isa sa 5 babaeng inabutan ng NBI raiding team sa operasyon kontra human trafficking sa isang hotel sa Manila Martes ng gabi. Ang magpopondo doon sa gastos, dahil malaking amount yung ibibigay, ay si Congressman Leandro Libiste. 5 billion yung total para gawin yun. So, yun yung balak nilang gawin. Sabi ni Matibag, may mga hawak silang ebidensya, kabilang ang cellphone ng umano'y bugaw na kausap raw ni Paras. Nakita na namin yung Viber exchange message nila ni Congressman Paras, pinakita na sa amin, na-save na screenshot, na picturean. Tapos eventually, nung chinek ulit, nagbura na ng messages si Congressman Paras. Ayon kay Director Matibag, sa kanilang tingin, may iba pang mas malalim na pakay ang naturang plano. Ang operation talaga, human trafficking, lumabas, may mas malalim na political na siguro may ugnay na namin to sa destabilization. Kung lumalabas sa pag-alam, hindi lang si ES ang target dito, parang it's one of the many plano nila gustong gamitin tong grupo na to para magano ng character assassination. Sa eksklusibong panayam ng GMA News kay alias Jen, hindi niya tunay na pangalan, kinausap siya ng kanyang manager noong July 15 at sinabing meron daw silang imimit na mga tao sa QC. Pero bago sila humarap, nagkaroon daw muna sila ng briefing kasama ang 4 pang babae sa loob ng sasakyan ng kanilang manager. Sabi niya, kailangan namin maggawa ng kwento dun sa tao. And sabi niya, much better, exage the story. Kasi the more na convincing, ang ano is 500,000. 500,000 ang bayad? Ang bayad. Idinitalye ni alias Jen ang mapanirang script na pinapagawa raw sa kanila laban sa tinawag niyang senator. Nakalaunay tinukoy niya bilang ang dating senador at ngayong Executive Secretary Ralph Recto. Sabi niya, well, ang kailangan nilang sabihin is binubuk nila kayo, binubuk ka ni senator, tapos magsasex kayo, tapos magtitake kayo ng drugs which is cocaine. And exage the story, make it realistic kasi 500,000. Umano'y kausap ng manager niya para gumawa ng kwento, si Batangas 1st District Representative Leandro Libiste. Kausap niya daw is si Libiste. Libiste? Sino Libiste? Congressman. Congressman Libiste. Tapos ang sisiraan daw namin ay si Ralph Recto. Ayon kay alias Jen, may kinalaman sa darating na local elections ang gagawing paninira kay Recto. Si Recto at Libiste ay kapwa taga Batangas. Pumunta raw sila sa isang restaurant kung saan naghihintay ang 3 lalaki. Kasama daw ang isang ipinakilalang Congressman Paras. Pumunta na kami dun sa event, kinita na po namin si Congressman Paras. Chinito, may timbo po, pero mukha na siya matanda. Ito na siya? Yes sir, siya po. 100%. Bakit mo nasabi siya pala? Nung upuan ko sir, tapos nung upuan niya, halos magkatapat lang. Kinilala niya ang tinutukoy daw niyang bilang si dating kongresistang Jing Paras. Tinuturuan daw sila kung anong sasabihin sa kanilang gagawing statement. Nagsasuggest siya na dapat, what if kaya ganito yung sabihin? Lagi niyang inaano yung about sa pera. Na siguro pwede natin gawin is para magamit natin sa kanya is yun, ginagamit niya yung pera ng bayan. Parang gano'n, tapos addict pa. Sabi niya na pumanig daw kami sa maayos na tao, which is si Libiste. Tulungan daw namin si Libiste, tapos at the same time yung taong bayan. Na ano din ako curious, di ba sir, ang kailangan nilang naman is yung statement namin, gano'n. Doon ko na nalaman sir na hindi pala, kakailanganin nila kami kasi may balak silang padalhin sa sa piskal. Pakiramdam ko nakuhanan kami ng video. Yun yung worried ko. Nagkaroon ng second meeting nitong July 26 pero di na raw nagpakita si alias Jen matapos magbago ang kanyang isip. Yung video yun puro kasi nangaling hindi po yung tunay. Pinagsisiyan niya? Opo. Sa pahayag sa media,
Sinabi ni Leviste na hindi niya kailanman nakausap ang mga sinasabi ng impormante ng NBI. Mas mabuti raw si Recto ang tanungin kung kilala niya ang mga ito. Sa isang Facebook post, sinabi niyang ilang buwan na niyang hindi binabanggit ang pangalan ng isang Batman. May nagpayo raw kasi sa kanya na hindi nito kailangan siraan dahil sira naman na anya ito. Pero sabi niya, huwag sanang masamain na may nagpapadala kay Leviste ng mga impormasyon tungkol sa kanya. Sa isang text message naman sa GMA News ng isa pang tinukoy ni alias Jen na si dating Congressman Jing Paras, sinabing hindi totoo ang mga binibintang na aligasyon at sasagutin daw nila ang mga ito sa tamang panahon. Sa isang pahayag, sinabi ni dating Senador at ngayon ay Executive Secretary Ralph Recto na ang NBI na ang bahala mag-imbestiga sa naturang mga aligasyon. Si dating Congressman Jing Paras, si Congressman Leandro Libiste at yung pag nagkaroon na kami ng identity doon sa mga abogado, ipapatawag namin. Ipatawag na sila baka sa Miyerkules o sa Huwebes. Ipapasubpina ng National Bureau of Investigation o NBI si Batangas 1st District Representative Leandro Libiste at dating Congressman Jing Paras kaugnay ng natuklasan nilang plano umanong paninira kay Executive Secretary Ralph Recto. Kasunod yan ng pahayag sa kanila ni alias Jen, isa sa 5 babaeng inabutan ng NBI raiding team sa operasyon kontra human trafficking sa isang hotel sa Manila Martes ng gabi. Ang magpopondo doon sa gastos dahil malaking amount yung ibibigay ay si Congressman Leandro Libiste. 5 million yung total para gawin yun. So, yun yung balak nilang gawin. Sabi ni Matibag, may mga hawak silang ebidensya, kabilang ang cellphone ng umano'y bugaw na kausap raw ni Paras. Nakita na namin yung Viber exchange message nila ni Kong Jing Paras, pinakita na sa amin, na-save na screenshot, na-picturean. Tapos eventually, nung chinek ulit, nagbura na ng messenger si Kong Jing Paras. Ayon kay Director Matibag, sa kanilang tingin, may iba pang mas malalim na pakay ang naturang plano. Ang operation talaga, human trafficking, lumabas, may mas malalim na political na siguro may ugnay na namin to sa destabilization. Kung lumalabas doon sa pag-alam, hindi lang si ES ang target dito. Parang it's one of the many plano nila gustong gamitin tong grupo na to para magano ng character assassination. Sa eksklusibong panayam ng GMA News kay alias Jen, hindi niya tunay na pangalan, kinausap siya ng kanyang manager noong July 15 at sinabing meron daw silang imimit na mga tao sa QC. Pero bago sila humarap, nagkaroon daw muna sila ng briefing kasama ang 4 pang babae sa loob ng sasakyan ng kanilang manager. Sabi niya, kailangan namin maggawa ng kwento dun sa tao. And sabi niya, much better, exage the story. Kasi the more na convincing, ang ano is 500,000. 500,000 ang bayad. Ang bayad. Idinitalye ni alias Jen ang mapanirang script na pinapagawa raw sa kanila laban sa tinawag niyang senator. Nakalaunay tinukoy niya bilang ang dating senador at ngayong Executive Secretary Ralph Recto. Sabi niya, well, ang kailangan nilang sabihin is winawalk nila kayo, binubuk ka ni senator, tapos magsisex kayo, tapos magtitake kayo ng drugs, which is cocaine. And exage the story, make it realistic, kasi 500,000. Umano'y kausap ng manager niya para gumawa ng kwento, si Batangas 1st District Representative Leandro Libiste. Kausap niya daw is si Libiste, Libiste? Sino Libiste? Congressman. Congressman Libiste. Tapos, ang sisiraan daw namin is si Ralph Recto. Ayon kay alias Jen, may kinalaman sa darating na local elections ang gagawing paninira kay Recto. Si Recto at Libiste ay kapwa taga Batangas. Pumunta raw sila sa isang restaurant kung saan naghihintay ang 3 lalaki. Kasama daw ang isang ipinakilalang Congressman Paras. Pumunta na kami dun sa event, kinita na po namin si Congressman Paras. Chinito, may timbo po, pero mukha na siya matanda. Ito na siya. Yes sir, siya po. 100%. Bakit po nasabi siya pala? Nung upuan ko sir, tapos nung upuan niya, halos matatapat lang. Kinilala niya ang tinutukoy daw niyang bilang si dating kongresistang Jing Paras. Tinuturuan daw sila kung anong sasabihin sa kanilang gagawing statement. Nagsasuggest siya na dapat, what if kaya ganito yung sabihin? Lagi niyang inaano yung about sa pera. Na siguro pwede natin gawin is para magamit natin sa kanya is
Yun, ginagamit niya yung pera ng bayan. Parang gano'n, tapos addict pa. Sabi niya na pumanig daw kami sa maayos na tao, which is si Libeste. Tulungan daw namin si Libeste, tapos at the same time yung taong bayan. Na ano din ako curious, di ba sir, ang kailangan nilang naman is yung statement namin, gano'n. Doon ko na nalaman sir na hindi pala, kakailanganin nila kami kasi may balak silang padalhin sa sa piskal. Pakiramdam ko nakuhanan kami ng video. Yun yung worried ko. Nagkaroon ng second meeting nitong July 26 pero di na raw nagpakita si alias Jen matapos magbago ang kanyang isip. Yung video yun puro kasinungaling, hindi po yung tunay. Pinagsisiyan nila. Opo. Sa pahayag sa media, sinabi ni Libiste na hindi niya kailanman nakausap ang mga sinasabi ng impormante ng NBI. Mas mabuti raw si Recto ang tanongin kung kilala niya ang mga ito. Sa isang Facebook post, sinabi niyang ilang buwan na niyang hindi binabanggit ang pangalan ng isang Batman. May nagpayo raw kasi sa kanya na hindi na ito kailangan siraan dahil sira naman na anya ito. Pero sabi niya, huwag sanang masamain na may nagpapadala kay Libiste ng mga impormasyon tungkol sa kanya. Sa isang text message naman sa GMA News ng isa pang tinukoy ni alias Jen na si dating Congressman Jing Paras, sinabing hindi totoo ang mga binibintang na aligasyon at sasagutin daw nila ang mga ito sa tamang panahon. Sa isang pahayag, sinabi ni dating Senador at ngayon ay Executive Secretary Ralph Recto ng NBI na ang bahala mag-imbestiga sa naturang mga aligasyon.